Maliban sa pagtulong ko kay Qianhang sa insomnia niya, talagang wala na akong kwenta. Boss, ano po to? Bayad sa dinner kanina. Sabi ko sa inyo, libre ko na yun eh. Maprinsipyo akong tao. Hindi ako sanay na nililibre ng babae. Ayokong magkaroon ng utang na loob. Para walang excuse ang kahit sino para lapitan ako. Sa iisang bubong lang tayo nakatira, kailangan ko pa bang gumawa ng excuse gaya nito? Pwede mo naman tanggihan. Thank you po, boss. Hello po, ma'am. May promo kami ngayon sa ice cream, 50% off on second item. Gusto niyo No, ba thanks, kumuha? hindi na. Okay po. Ayoko talaga ng promong 50% off on second item. Nakaka-depress para sa mga single. Pero sa isang banda, yaman din lang na marami na siyang nagawa para sa akin. Bilan ko kaya siya? Ma'am, ito po yung babayaran. Miss, kukuha ako ng isa pang ice cream. Pasensya na ha. Magpapasalamat lang ako. Yun lang yun. Mamaya ako nakakainin. Nandiyan ka na pala. Binilan kita ng ice cream, boss. 50% off. Okay lang, hindi ako kumakain na. Kumain ka na para tumaas ang blood sugar mo. Makakatulong din sa insomnia mo yan. Ha? Binili niya talaga para sa akin? Pinagbuksan pa ako.
boss. Sabi niyo hindi kayo kumakain ng ice cream. Since pinagbuksan mo na ako, syempre kakainin ko na to. Masarap pala. Magdagdag ka pa ng ice cream sa ref. Charge mo na lang sa akin. Boss, ipapasyal ko lang yung aso. Ay, ano ka ba naman, Xiang Yao? Kung ano-anong iniisip mo. Hoy, hoy, hoy! Sandali! Anong ginagawa mo? Ano yan, ha? Kainong aso ba to? Bastos ka! Halika nga rito! Sorry Okay lang ba? sorry po. Nandito na ako, Sorry, baby. okay na ba siya? Nandito na ako, baby Pasensya ko. na. Willing po akong Okay na. magbayad kung kailangan. Walang saysay ang pagsusorry mo. Miss, for your information, anak ko siya na pinalaki ko ng 5 taon. Naiintindihan mo? Binaboy ng aso mo ang baby ko. Ngayon, sabihin mo sa akin kung paano mo ito aayusin. Binaboy? Kailangan mo siyang ipacheck sa ospital? Anong saysay ni pumunta pa sa ospital? Bayaran mo na lang ako. Fixed price. 20,000. 20,000? Oo. Iniis ka mo ba ako, Manong? Paano naman ako naging scammer, ha? Klarong-klaro na binuli ng aso mo tong aso ko, miss. Tinan mo nga kung gaano kalit ang aso ko at saka mahina ang puso niya. Kaya hindi nakalabisan ng 20,000 na kabayaran. Excuse me, sir. Empleyado kong taong to. Ah, Kung humihingi ka ng pera, ako ang lapitan mo. ganun ba? Walang kaso sa akin yun. Kung ganun ba, inaamin mo ba ang ginawa ng aso nyo? Kaya bayaran nyo ako. Pag nagkamali ang aso, dapat tinuturuan. Pero dapat naaayon din ito sa batas. Gusto nyong ipasok ang batas sa usapan? Sige, pag-usapan natin ang batas. Ayon sa batas, tinatawag tong rape at may parusang kamatayan. Siguro naman alam mo yan, di ba? Sandali, hindi naman yata makatarungan yan. Nagsorry na ako, diba? At pumayag na magbabayad na lang. Teka! Tumahimik ka na. Kung kinakailangan, dapat tayo magbayad. Wow, talaga? Bilib ako sa'yo. Scan mo na lang QR Huwag code na, ko. boss. Eto. Okay. Kasalanan mo to eh. Your account has received Pre, 3,000. teka. Usapan natin 20,000. Bakit 3,000 lang binigay mo? Mahina ka ba sa mat? Ganito, Oh. may tanong lang ako. Ano ba yun, ha? Sabi mo hinaras ng aso ko ang aso mo. Oh, Pero wala naman siyang ginawa. ano? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko kaya ang lahat mula May doon. ebidensya ka? Kinunan mo ba ng video? May iba ka bang eyewitness maliban sa'yo? Na walang kinikilingan? Ibang eyewitness ba ka mo? Sinubukan mong paratangan ng aso ko na walang ebidensya. Alam mo ba ang paninirang puri? Sabi sa Article 246, Paragraph 1 ng Criminal Procedure Law, whoever insults another person in public through violence or other means or fabricates facts to slander shall, if serious, be sentenced to imprisonment of not more than 3 years. Sinasabi ko sa'yo, wag mo akong tinatakot. Dadalhin ko tong aso ko sa vet ngayon para ipa-DNA testing ngayon din. At kapag nakita nila ang DNA ng aso mo, magkakaproblema ka. Sige, gawin mong gusto mo. Pero kailangan mo ng consent ko para makakuha ng balahibo ng aso ko. At sa kasamaang palad, hindi ako payag doon. Ah! At saka nga pala, nakunan ko rin ng video ang pang-blackmail mo kanina. Bayaran mo na lang ako. Fixed price. 20,000. 20,000? Iniis ka mo ba ako, Manong? Tatakbuhan mo ba kami? Naka-record dito ang pangalan, telepono at transaction natin. At sapat na ang 3,000 na tinransfer ko sa'yo para kasuhan ka. Pero teka, ano bang gusto mo, ha? Magkusa ka na. Your account has received 3,000. Wow, boss. Nagawa niyong paalisin siya sa mga sinabi niyo. Ba't mo ako tinitignan ng ganyan? Ang galing niyo kasi. At saka, takot ako sa mga katulad niya. Never akong mananalo. Wala lang yon. Ba't pala kayo bumaba? Ubus na yung ice cream niyo? Nakalimutan mo yung basura. Nakalimutan yung basura? Itinapon ko yung pagbaba. Ano? Hindi lang siya nagsabi ng mga hilig niya sa music, games at mga
Sabi niya nagtapon siya ng basura kaya siya bumaba. Parang may mali. Naku, kakaiba ang kutob ko. Bakit naman? Sa tingin mo sisisantihin niya ako uli? Kaya ba naawa siya sa akin? Alam mo, tanga ka talaga pagdating sa pag-ibig. May gusto siya sa'yo. Kung ano-anong sinasabi mo, imposible yan. Kung ayaw mong maniwala sa akin, testingin mo siya. Tingin ko naman may enjoy mo yun. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Ano ba yung mga gusto mong snacks? Mustard lotus root, crab roast slices at white peach ginseng water at black garlic. Masasarap yun. Okay, kumuha ka ng lahat ng yun. Lahat ng yun? Oo, gusto ko rin nun. Ako nang magdadala. Hindi, ayokong matapon ng mga snack ko. Maganda ka. Paano mo nasabi? Tanggapin mo na lang. Basta maganda ka. Teka, kung talagang gusto mo yun, meron akong mga vinyl records dun sa villa. Yun na lang. Pero wala naman akong matinong record player eh. Masasayang lang yun. Hindi naman yun sayang kung gusto mo talaga ang mga yun. Hindi ko ina-expect na kaya mo rin palang maging mabait minsan. May gusto siya sa akin. Pasok. My dear boss, salamat talaga sa ginawa niyong tulong kanina. Dahil doon, nagdesisyon akong tratuhin kayo ng tama. Kaya naghanda ako ng sorpresa para sa inyo. Humihingi ka ng umento? Mukha bang sahod lang ang habol ko sa inyo? Boss, gusto ko lang talaga kayong pasalamatan dun sa insidente kanina. Bigyan niyo naman ako ng chance makabawi. Alam mong mahalaga ang oras ko. Oo, alam ko po. Kaya nga nakahanda na yung sorpresa eh. Kailangan niyo na lang tumayo at pumunta sa labas. Halika na. Tada! Boss, pansin ko, masyado kayong busy nitong nakaraan at baka nababalisa na kayo kaya naghanda ako ng food spa. Sigurado ako magugustuhan niyo yan. Mainit ang tubig. Paano ako makaka-relax niyan? Subukan mo para malaman mo. Wala pang gumagamit niyan. Bagong bili ko yan. Boss, kumain ka ng prutas habang nagbababad. May orange juice din. At saka cake. Kumusta yung tubig? Ayos lang. Inihanda ko talaga yan para sa'yo. May halamang gamot din yan. May forsythia at honeysuckle, pampalamig at pang-detox. Teka, dito ka lang. Ting! Kumusta? Ang ganda ng ambience, di ba? Napaka-redundant. Hindi kaya ang ganda ng tingnan eh. Sa totoo lang, sapat na sa akin yung balcony. Hindi na kailangan ng dekorasyon. Nung nagsisimula ako, inupahan ko ang bahay na to dahil sa balcony. Mahilig ka sa balcony, boss? May mga tao bang ayaw nito? Gusto ko rin to. Kaso mainit lang sa umaga. Meron akong villa. May balcony din yan. At saka swimming pool. Komportable ang init ng araw bandang 4 or 5 ng hapon. Pag gusto ko magpahinga, umupo ako doon habang umiinom ng kape. Pagmamasdan ng ilog at ang bundok. Mabibilang lang ang mga sandali na nare-relax ako. Boss, palagi kang busy sa trabaho mo. Sigurado akong stressed ka, kaya dapat mong dalasan ng pagre-relax. Isang paraan para makarelax ang food spa. Makakatulong yan para makatulog ka ng maayos. Laking abala kasi. Kailangan pang kumuha ng tubig at itapon pagkatapos. Tutulungan kita. Basta dagdagan mo ang sahod ko. Asa ka pa.
Good morning. Hi. Good morning, Bao. Hoy, good morning, Chang Yao. Oh, ganda ng gising mo ah. Ginawa mo ba yung, Oh. Effective yung food spa. foot spa lang? Meron pa ba? Akala ko, maglalagay ka rin ng beauty mask. Good morning. Good morning. Dito ba nagtatrabaho si Chen Hong? Yes po, ma'am. Pwede mo ba akong gawa ng appointment? Importanteng makausap ko siya eh. Sige po, ma'am. Sandali lang po. Napaka-misteryosa naman niya. Artista kaya ang babaeng yan? Anong artista? Punti siya at hinahanap si Chen Hang. Lagot na. May lihim na relasyon si boss. Anong gagawin natin? Masama ang epekto nito sa kumpanya. Baka masali tayo sa kaso. Dahil sangkot mismo si boss dito, sino sa tingin mo ang tatanggap sa kaso? Ha? Ako lang ang may kakayanan. Hawak ko ang kinabukasan ng firm na to. Tiyak, may papanalo ko to. Anong pinagsasasabi mo lagot kapag narinig ka ni Bus? Wala siyang oras para magkaroon ng lihim na relasyon. Paano mo nalaman? Nabasa mo ba kasi- isip niya? Manood ka. Hello? Abogado ako ni Chen Hang. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi. Gusto ko kasing kuning abogado si Chen Hong. Ha? Nagkamali ako. Na-excite pala ako sa wala. Dinig ko, ikaw ang abogado ko. Hi, boss. Abogado ako nagtatrabaho sa inyo. Wala namang masama sa sinabi ko, di ba? Excited ka pa rin ba? Hindi na. Sumama ka kay Chang Yao sa meeting room. Doon tayo. Malas. Katapusan ko na. Attorney Cham, nagkita tayong muli. Siya ang girlfriend ni Mr. Dong. Attorney Chen, ako si Chen Qingmei, ang fiancé ni Dongshan. Namatay siya sa isang aksidente at gusto kong ikaw ang kumatawan sa akin sa korte para ipaglaban ang mana na karapat-dapat sa anak ko. Mahihirapan kang mapatunayan na anak ni Dongshan ang batang dinadala mo. Oo. Pero walang nagsabi sa akin na may nangyaring masama kay Dongshan. Tsaka ko na lang nalaman nung tapos na ang burol. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya nagpunta ako kay Jiang Wenshu at humingi ng paliwanag. Pero wala siyang pakialam na buntis ako at tumawag pa ng security guard para paalisin ako. Tinawag niya pa akong manloloko at malanding babae. Attorney Chen, sinadya niyang gawin yun. Sigurado kong alam niya na lalaki ang baby ko. At hindi siya mananalo sa akin dahil babae ang anak niya. Kaya sinadya niyang huwag kaming magkita ni Dongshan sa huling pagkakataon at kinremate kaagad ang katawan niya para wala nang makuhang DNA sample at di kilalanin ng anak ko ang ama niya. Legally speaking, si Miss Jiang, ang asawa ni Mr. Dong. Karapatan niya magdesisyon kung kailan niya ipapakrimate ang asawa niya. Pero wala nang nararamdaman si Dongshan sa kanya. Pareho silang career-minded at laging busy. Madalas magkahiwalay pa. Hindi ba parang hiwalay na silang namumuhay noon, attorney? Isa pa, parang walang buhay si Dongshan sa tuwing nakakasama niya ang asawa niya. Kung alam lang niyang hindi ako makakapunta sa burol niya, siguradong hindi niya mapapatawad si Jiang Wenshu. Nagigilty lang si Mr. Dong kay Miss Jiang. Tingin ko hindi siya galit. Pero Attorney Chen, Sorry. May naiwan bang written will si Mr. Dongshan sa'yo? Mga usapan sa chat, voice recordings at video? biglaan kasi yung mga pangyayari. Wala siyang naisulat na will o kung anuman. Kung nagkataon, siguradong ipamamana niya ang pera sa anak namin. Attorney Chen, pakiusap tulungan niyo ako. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sabi ni Dongshan, kaya mong gawin ang anumang bagay na hindi kayang gawin ng iba. Pero ma'am, si Attorney Magkano ba Chen... yung manang pinag-aagawan? Mga 200 million. Barwe, Po? maganda ka ng kontrata. Walang problema. Chang Yao, tulungan mo si Baurue. Boss, pwede tanggihan niyo na lang siya? Sinong nagsabing pwede kang magsalita?
Baka lang kasi masira nito ang reputasyon nyo. Chongyao, maging professional ka naman kapag nahaharap ka sa isang kaso. May basehan din ako sa pagtanggap ng kaso, lumalampas ka na sa linya. Katuwang ni Dongshan si Jiang Wenshu sa negosyo niya. Sino si Chen Qingmei para makihati sa mana? Tandaan mo, hindi ko ginagawang basehan ng identity ng kliyente ko. Oo, kerida nga siya, pero may karapatan ng anak niya na makatanggap ng mana bilang individual. Di dapat siya pinagkakaitan dahil lang sa reputasyon niya nung pinanganak Pero siya. shared asset ni Mr. Dong at ng asawa niya yung pera. Ba't kailangan bigyan ng anak ni Chen Qingmei? Oo, inosente yung bata. Pero si Dongmin, paano? Anak din ni Dongshan si Dongmin. Hindi ba kailangan protektahan din siya? Masyado kang emosyonal, Chongyao. Huminahon ka muna. Bilang isang abogado, dapat mong tandaan na laging kasama ang bata sa partihan ng mana at karapatan. Mapaanak man siya sa labas o hindi. Labas! Sorry po, boss. Nakalimutan kong lumugar. Ayokong humawak nito. Seryoso ka ba? Binigo mo ako, Chongyao. Sa ginawa mong to, mukhang biro lang sa'yo ang batas. Di magandang pundasyon mo kumpara sa mga kabatch mo. Dapat nga mas porsigido ka pa sa kanila. Dapat profesional ka at walang kinikilingan. Doon ka magkakaroon ng matatag na katayuan sa Junhang at sa mundo ng mga abogado. Nagsisisi talaga ako ngayon. Hindi dapat ako pumayag na makapasok ka dito. Pero pinilit ako ni Ujun na ipasok ka. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako dumaan sa normal na proseso? Sa simula pa lang, hindi na ako naging mahalaga kay Qianheng. Maliban sa pagtulong ko sa insomnia niya, talagang wala na akong kwenta. Napagalitan ka ba? Ayos lang. Matalim lang bibig niya pero mabait. O eto, inumin mo to. Kalimutan mo na yung nangyari, ha? Okay lang yan. Hindi kumpleto ang buhay mo dito sa Junhang kapag hindi ka nasigawan ni Qianheng. Congratulations, Chang Yao. Parte ka na talaga ngayon ng Junhang. Sino may hawak sa divorce case ni Liu Jinwang? Ako na. Ako yung umayos ng kaso. Tinulungan mo lang akong baguhin ng ilang bagay dun. Mukhang hindi ko naayos ng tama. Ako ang dapat Hindi, pumunta. ako na. Oy, Yufei. Umuusok ang ilong nun ngayon. Haharapin mo ang galit niya. Wala tayong magagawa. Mananahimik lang ako. Ang cool mo talaga. Mag-iingat ka, ha? Ikaw gumawa na. Ano ang ginagawa mo, ha? Ano to? Paano ko ipapaliwanag sa kliyente? Sino ba sa akala mo si Liu Jinwang? Bao, pwede mo ba akong tulungan mag-file ng leave? Masama ang pakiramdam ko. Sige. Ako nang bahala. Sige na. Ikaw ba magsasabi sa kanya? Gusto mo ako ba magsabi?夜已深，紧闭的门，谁不是一个人？有些事要承认，但也不必认真。人生啊，需要安稳。哦，我们生来本是一个
maingat sa lahat. Hindi ko inaasahan na makakagawa ka ng pagkakamali. Sorry po, boss. Kapag nangyari ulit to, partner ka na. Hanip sa first level crisis response? Talagang ginamit ni Chan hanggang kalahating oras ng sahod niya sa paninigaw ng Buti tao? na lang si Yufei ang pumasok dahil hindi to makakayanan ni Chang Yao. Kumusta na kaya ang lagay niya ngayon? Ay, tiyak na na-trauma yung tao. Nagsakripisyo si Yufei para sa pinakabatang miyembro natin. Bilang nakatatanda kay Chang Yao, hindi natin siya dapat pabayaan. Baka aalis ka na, boss. Ayan, tapos na siya. Ayos lang ako. Chang Yao, huwag ka na malungkot. Akong poprotekta sa'yo. Akala ko wala na ang group na to. Akala kasi ni Bauru kayo na ni boss. Kaya gumawa siya ng panibagong GC. Yufei, ba't mo sinabi yung totoo? Anong ibig mong sabihin? Nalaman ko nakapasok ako sa kumpanya dahil may backer ako. Palagay ko naman, kung wala kang kakayahan, hindi ka niya hayaang makapasok dito. Dumaan ka man sa normal na proseso o hindi. Chang Yao, akala ko noon masyado kang idealistic at parang bata kong mag-isip. Pero nung nakasundo kita, ayos ka naman pala. Magpakatatag ka at huwag ka magpapatalo. Anong oras ka uuwi? Hindi pa ako kumakain. 几次欢和又几经的委屈，残留的默契更加怀疑。所有的痛苦让我想起你，所有的美好 Hindi pa ako 让我想 kumakain. 起你，往事像是笔记传承废墟。是什么道理？ Gumising ka, Chang Yao. Imposibleng may gusto siya sa'yo. Para sa kanya, gamot ka lang sa insomnia niya na nakapasok sa firm dahil sa backer. Anong sinabi mo sa kliyente bago ang trial? Kasi simple-simple, hindi mo nagawa. Ilang beses ko bang sasabihin? Tanungin mo yung kliyente at pag-usapan niyo yun. Dapat tinitignan mo lahat ng posibleng sitwasyon. Naintindihan mo? Labas! Ay,
Good morning. Good morning din. Chen Hang, ano ba? Ba't ka nagagalit dyan ng aga-aga? Lagi namang maayos at metikulosong magtrabaho si Yufei. Napakaliit na bagay, 2 araw mo nang pinagagalitan. Kaya nga hindi niya dapat ginagawa ang mga ganong kasimpleng pagkakamali. Kung hindi ko siya sasabihan ngayon, problema yun sa susunod. Para namang di na maitatama yung pagkakamali niya. Tama na, hindi ba dapat inaalala mo ang mental health ng staff mo? Ujun, tanungin mo kung nasa si Chong Yao. Sa opisina, saan ba siya pupunta? Nag-leave siya. Baka may emergency. Nagkasagutan kami kahapon. Talaga? Bakit naman? Huwag mo nang tanungin. Tulungan mo na lang akong malaman kung nasan siya. Hindi siya nagre-reply sa mga text at tawag ko ngayon. Dahil kahapon? Sinabi mo na natanggap siya dito dahil may backer siya? Ujun, ba't hindi mo kasi sinabi sa kanyang bagay na yun? Bakit ko sasabihin sa kanyang ganun ka-importanteng bagay? Tingin mo walang pride ang babaeng katulad niya? Ay, kaya palang lamig ng trato sa akin ni Changxi. Alam mo, lagi mo na lang ako binibigyan ng problema. Ikaw may gawa ng gulong to, kaya ikaw ang umayos. Patay ang phone niya. Tatawagan ko si Changxi ngayon din. Tawagan mo siya dito. Himala, bigla mong naalala, ha? Nagmamakaawa ka sa akin ngayon? Ay, naku. Jun, anong problema? Hindi pumasok si Chong Yao. Bakit? Anong nangyari? Wala naman. Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, nalaman kasi ni Chong Yao kung bakit siya natanggap sa Chunhong. Ayos lang. Hahanapin ko siya ngayon. Sige. Pakiusap, kumbinsihin mo siya. Kasi sinabi ni Chunhong sa kanya, Pero alam mo, sa isang banda, kasalanan ko rin. Hindi ko naayos na mabuti kaya may kumanta. Ayos lang. Sige, magtrabaho ko na uli. Kakausapin ko na lang siya. Oo, sige. Sorry talaga. Anong sabi? Anong sabi? Kakausapin daw niya si Chong Yao. Puro problema ang binibigay mo sa akin. Ate, Gutom ka ba? May dala akong sabaw. Humigop ka muna ng sabaw. ate. Alam mo bang kinuha ko ni Attorney Wu sa Junhang dahil may gusto siya sa'yo? Oo. Alam ko. Pero qualified ka sa trabaho. Pinag-isipan din yun ni Ujun. At saka hindi naman siya biased. Hindi pa rin ako dumaan sa tamang proseso. Ba't hindi mo sinabi sa akin agad? Nakakahiya tuloy. Yaw. Ano ka ba? Ikaw talaga? Unang-una, nakatanggap ka ng official offer letter mula sa kumpanya, di ba? Ibig sabihin, nakapasok ka ng hindi nandadaya. At para sa mga partners ng firm, wala kang pinagkaiba sa ibang abogado. Kailangan mong patunayan ang sarili mo sa trabaho. Kaya hindi ka dapat nagmumukmok dito. Kailangan mong pumasok ngayon. Pero ayoko nang bumalik dun. Pinipilit ako ni Chen Hang na kunin yung kaso ni Chen Xingmei. Ilabag to sa prinsipyo ko. Ayaw mong tanggapin? Dahil ba sa akin, Yaw? Hindi. Ayoko lang talaga kunin yung kaso. Alam kong galit ka kay Dangming.
galit ka dun sa babaeng sumira ng pamilya ko. Sa totoo lang, galit din ako sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabawi dun. Pero gusto ko na ang buhay ko ngayon. Isa akong pro bono lawyer. Aaminin ko mas kalmado. Magaan at malaya na ang takbo ng buhay at karera ko. Alam mo yan, hindi tayo pwedeng mabuhay sa puot. Maniwala ka, sisirain lang nito ang buhay natin. Imbis na magalit ako kay Dang Ming, mas magpupursige ako sa trabaho para naman malampasok siya sa korte balang araw. Kaya nga dapat pahalagan mo ang pagkakataong ito. Pero hindi ko alam kung tatanggapin ko yung kaso o hindi. Sa pagkakakilala ko kay Attorney Chen Hang, isa siyang mahusay na abogado at may natatanging kakayahan. Kung gusto mong gumaling at magtagal sa karera mong yan, magtiwala ka sa kanya. Sa bagay, kapag lalo kong ginusto, mas lalong di ako dapat magpatalo. At saka, mabuti nga hindi pa ako nasesesante ngayon. At ayoko nang makilalang may backer. Tama ka, yan ang kapatid na kilala ko. Gusto mo pa bang kumain? Tara. Kain na. Oh, humigop ka ng sabaw. Baka walang gana namang tingnan to. Tikman mo tong sabaw, ha? Ito. Nakita ko na siya. Maraming salamat. Ate, hindi ako nagpunta rito dahil kay Attorney Woods sa iba. Gusto ko lang mapag-isa. Di ko siya papansinin. Ikaw muna. Inumin ko na to. Huwag ka nang lakad ng lakad, sumasakit ang ulo ko. May laman pa ba yan? Paano sasakit yan? Hindi sinasagot ni Chongxi mga tawag ko matapos niya malaman ang nangyari kay Chong Yao. Hindi ka ba pwedeng magtimpi muna kahit konti? At saka nangako kang bibigyan mo si Chong Yao ng pagkakataon, hindi ba? O baka itanggi mo pa. Huwag mo sabihing uurong ka sa usapan. Sinasabi ko sa iyo, Chen, pag hindi na ayos to, hindi na tayo magkaibigan. Ayos lang sa akin. Uy, wow! May gana ka pang magbaktol? Mag-isip ka ng paraan. Paano ako mag-iisip ng paraan? Patay nga yung phone ng isa, tapos yung isa, ayaw sagutin ng tawag ko. Gusto mo akong lumipad sa bahay nila? Chen Hang, bilis tumayo ka dyan. At bakit? Ang sabi mo, mag-isip ako ng paraan. May naisip na ako. Tara, sumama ka sa akin. Ha? Hihingi ka ng tawad kay Chong Yao. Ha? Mag-sorry ka kay Chong Yao ngayon din. Tara na. Good morning, Attorney Chen. Attorney Wu. Chong Yao, kamusta ka? Ayos lang. Alam mo kasi, si Chen... Tama naman si Attorney Chen. Masyado akong emosyonal. Bilang baguhan, hindi dapat ako mapili sa mga kaso. Gagawin ko ang makakaya ko at magtatrabaho ng mabuti. Ay, Chong Yao, buti meron akong mabuting empleyadong tulad mo. Hoy, Chen, narinig mo ako? Ang bait ng staff natin. Kaya maging mabait ka rin. Tigilan mo ng pagiging mainitin ng ulo. Kamusta si Chongxi? Umuwi na siya at sinundurin niya si Wei Zhantian. Ah, okay. Sige, trabaho ka na. Nakapag-isip ka? Tama naman ang sinabi niyo, Attorney. Hindi dapat ako maging emosyonal. Nagpadalos-dalos ako sa kaso ni Shen Xingmei. Tatanggapin ko naman ang parusa sa pagkakamali kong yan. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na maging bahagi ng kasong yun. Gagampanan ko ang tungkulin ko at magiging patas. Kung yun ang gusto mo, sige. Maraming salamat, boss. Pahalagaan ko po to.
May meeting mamayang hapon. Maganda ka. Barwe, napadala mo na ba yung kontrata kay Chen Qingmei? Oo, re-reviewin daw muna nila bago pirmahan at ibalik sa atin. Maliit lang ang manang involved dito, pero pwede na para sa practice. In charge ka dito, Barwe. I-assist mo siya, Chang Yao. Ako mamamahala ng sitwasyon. Pupunta tayo sa korte, Barwe. Sa ngayon, na-cremate na ang katawan ni Dongshan. Sabihin na nating makakakuha tayo ng hibla ng buhok niya sa bahay niya, hindi may kukumpara yon sa DNA test nung buhay siya. Mahirap patunayan kay Dongshan galing ang buhok na makukuha natin. Ibig sabihin, labas na dito ang DNA paternity test. Hindi, attorney. Maliban sa paternity test, magagamit ang DNA para sa kinship test. Nalalaman ang relasyon ng mag-ama sa paternity test gamit ang body tissue ng magulang. Pero sa kinship test, tinitingnan kung magkadugo ang mga taong pinag-uusapan. Tinutukoy mo ba yung anak ni Dongshan na si Dongmin? Kung buntis nga si Chen Qingmei, hanggat payag si Dongmin, nagawin at sumailalim sa DNA kinship test, edi wala rin yung mapapatunayan. Walang silbi ang kinship test sa mga anak na may isang ama pero magkaiba ang kasarian. 不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有辛酸学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说完，可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。是山盟那些承诺，谁都转变过；听着你与甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。还是山盟那些承诺，谁都转变过；任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀！或许无条件的相信也。